Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli on a Friday afternoon ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa inyong paboritong programa. Syempre, maghahatid na naman tayo ng panibagong kwento na pagsasaluhan natin ngayong hapon na ito. Kung ngayon mo man ito napapakinggan. Pero kung mga a few hours, a few days later, ayos lang din yan, diba? Nako, hello po sa mga nagbabalik nating mga subscribers na laging nakaabang kung meron na bang bagong upload. Yes, meron po. Salamat sa inyong pag-aabang at salamat sa inyong pagre-refresh lagi para lang mapakinggan at makita kung may upload tayo. Kasi paminsan-minsan, hindi po nag-a-update eh. Ewan ko kung anong nangyayari. Is it because of my internet connection na parang tinitignan ko kasi, menu-monitor ko kung ano na ba siya, kumbaga nag-notify na ba, parang hindi nagno-notify sa akin. Ewan ko kung ganun din sa inyo. Pero salamat talaga at refresh pa rin kayo ng refresh gaya ng ginagawa ko. And syempre sa mga bago nating subscribers, hello po, maraming salamat at andito kayo. At inyong susuportahan, o diba, kiniklaim ko na, minamanifest ko na, inyong susuportahan itong ating channel. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. And syempre sa ating mga letter senders, maraming salamat po talaga sa tiwala. At wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo. So babasahin muna natin yung paunti-unti ninyong mga pa-shoutout. Syempre, atin ang bawas-bawasan ng konti itong ating intro. Masyadong mahaba raw. Hello kay Jem Hakova Behoro. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din sa mga walang pangalan na mga user lang na something. Lagyan niyo po ng pangalan yung inyong YouTube para po pag nakita ko yung comment niyo, mabasa ko naman yung pangalan niyo, okay? Gilbert Litada, maraming salamat. Hello sa Litada family sa Binangonan, Rizal. Hi po. Baka sa susunod na taon or baka this November, papunta kami dyan. Hindi ako sure ha. Depende sa budget. Depende kung may pera. Hello naman kay Alda Amascual. Maraming salamat. Mariza Carolio. Thank you so much sa iyong pagkikinig. Oo, na-shoutout na kita ha. Hi kay Je Mercadejas. Maraming salamat. Rosel G. Hello kay Rosel Gamad from Boston, Massachusetts. Spell Massachusetts. Wag na lang. Hi po kay Eldred and Mon and Mom. Eldred and Mom pala. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagkikinig. At lagi niyo pong inaabangan. Hello po. Thank you so much. Hi din kay Christy Dimitrial. Hello. Maraming salamat. Hello rin kay Marilu Cabusas. Hello kay Gerald Rebenito from Aklan. Lucky sa Brands, maraming salamat sa iyong pakikinig. Apektado din daw siya. Marami tayong affected sa nangyaring hiwalayan na yun. 'Di ba? Bakit ganun? Kahit di naman tayo kasali sa relasyon, naapektuhan tayo. Hi kay Oznam Zenon, maraming salamat. Michael Nunez and Bebs Padilla, thank you so much sa inyong pakikinig. Merchie Vlog Bukalig, Lisa De Castro, hello and advance happy birthday sa niece niya this coming August 2. Ang layo pa ha. Pero unahan na natin baka makalimutan eh. Happy birthday, Eliza Era. Thank you so much. All the way from Israel. Hi kay Evangeline Bautista from Hong Kong. Hello din kay Ann Migs from Singapore. O diba? Ano tayo? International. Ganun. Kay Kalasha, maraming salamat. I'm not safe. Thank you so much sa'yo. Oo, sila din daw ng partner niya ang laki ng age gap. Ayos lang yun. 'Di ba? Basta nagkakaintindihan, basta hindi nag-aaway, hindi nagbubugbugan, hindi naglolokohan. Yan naman talaga importante. Hi Kawaii Jasu Channel, Marjorie Mortelia, maraming salamat sa iyong walang sawang pakikinig. And syempre, alam ko na excited na ang lahat, so hindi na natin patatagalin. Eto lang, yun lang yun. Yun lang yung intro na yun. Eto na ang paborito niyong programa. Syempre, ang Dear Mama Mia. Kaya mo bang isakripisyo ang magandang kinabukasan mo kasama ang taong iyong pinakamamahal, alang-alang lamang sa katotohanan? Mahirap ang mamili sa dalawang bagay na mahalaga sa'yo. Pero at some point, kailangan mo itong gawin para sa iyong katahimikan. Ano nga ba ang mas mahalaga? Ang sariling kaligayahan
o ang mailantad ang buong katotohanan. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo Mama Mia. Maraming salamat po dahil sa inyong program ay isa po ito sa mga naging rason kung bakit ako nakapagdesisyon ng tama. Kung bakit patuloy kong pinipili ang tama kahit kung minsan ay nangangahulugan ito na pwedeng masira ang iniingatan kong kinabukasan. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Catherine o Cat for short. Isa po akong babae, syempre, na lumaki sa kanyang nag-iisang magulang. Oo Mama Mia, lumaki po ako na isang magulang lang ang aking kinagisnan, ang aking ina. Hindi ko maaalala kung kailan nagsimula ang lahat na malaman ko ang tungkol sa tunay na trabaho ng nanay ko. Gaya ng karamihan, lumaki po ako sa hindi mayamang pamilya. Lumaki po ako sa hirap. Hindi naman masyadong mahirap ang mga naaalala ko, pero nung malaman ko ang pinagagagawa ng nanay ko, ay masabi ko na mahirap din talaga siguro ang naging buhay namin noon. Siguro na sa grade 1 or grade 2 na ako Mama Mia, nung nakarinig ako ng mga usap-usapan mula sa aming mga kapitbahay. Dati kasi meron na akong mga naririnig pero hindi ko pa masyadong naiintindihan. Hanggang sa mismong ako na ang kanilang tinatanong kung ano nang nangyayari sa nanay ko. Kung ganun pa rin daw ba ang trabaho nito. Bakit kasi gabi ang trabaho ng nanay mo? Tanong ng isa kong kaklase. Hindi ko alam eh, laging panggabi ang nanay ko. Sagot ko naman na inosente pa ako noon. Kasi yung tatay ko meron namang panggabi pero may paminsan-minsan na umaga ang kanyang trabaho. Bakit yung nanay mo laging gabi? Curious din ang iba ko pang mga kalaro noon. Hanggang sa isa sa mga ate ng mga kalaro namin na mas matanda sa amin ang biglang nagsalita. Kasi nagbibigay aliw daw yung nanay niya. Ano po yung aliw ate? Tanong naman ng kanyang kapatid. Aliw, yung sumasama sa iba't ibang lalaki. Hindi ko alam pero nasaktan ako noon. Umiiyak akong tumakbo pauwi sa amin. Siguro hapon yun Mama Mia dahil naaalala ko na katatapos lang yun ng klase ko at naglalaro kami sa labas. Pagdating ko sa bahay ay nagluluto na ang nanay ko. Oh, bakit ka umiiyak Kat? Tanong niya. Nay, kasi sabi ng iba, tagabigay aliw ka raw? Nung una ay hindi nagsalita ang nanay, pero kalaunan ay tumawa siya. Hayaan mo na yan sila, wala naman silang ambag sa buhay natin. Huwag ka nang mag-alala. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Siguro dahil bata pa lamang ako noon ay nakakampante at naniniwala ako sa lahat ng sabihin sa akin ng nanay ko. Tuwing gabi kapag nagtatrabaho ang nanay ay meron pong nagbabantay sa akin na alam kong binabayaran ng nanay ko. Amin din yung kapitbahay. Siya ang katabi kong matulog kapag umaalis ang nanay ko. Mama Mia, hanggang sa unti-unti ay lumaki ako na para bang pakiramdam ko ay may kulang sa sarili ko. Hindi ko alam kung dahil yun sa wala akong kinagisnang ama. Pero isa po yun sa mga dahilan kung bakit naiinggit ako sa aking mga kalaro. Sila kasi tuwing linggo ay nagsisimba kasama ang kanilang mama at papa. Kapag naman may activity sa school, karamihan sa kanila ay nakakadalo talaga ang mama at papa nila. Samantalang ako, laging mama ko lang ang pumupunta sa school ko. Hindi rin kami nagsisimba noon ni mama. Tinatanong ko siya kung bakit hindi kami nagsisimba. Bakit yung iba ay laging nagsisimba tuwing linggo. Busy kasi ang mama mo. Alam mo naman, gabi-gabi akong may trabaho, di ba? Hindi naman pwedeng hindi ako kumayod kasi tayong dalawa lang. Wala na tayong ibang aasahan. Yan ang laging itinatatak noon ng nanay ko sa utak ko, Mama Mia. Wala kaming ibang aasahan kundi ang aming mga sarili lamang. Kapag hindi kakayod ang nanay, wala kaming kakainin.
Yan ang lagi niyang sinasabi sa akin. Siguro, Catherine, yung nanay mo, may sa demonyo no? Kasi hindi nagsisimba eh. Yan ang biro ng isa kong kaibigan na talagang nakapanakit sa dibdib ko. Simula noon ay binansagan na talagang demonya ang nanay ko. Hanggang sa isa naming tsismosang kapitbahay ang biglang nagsabi na nahihiya na raw lumapit sa Panginoon ang nanay ko dahil sa dami ng kasalanan nito. Alam mo bang GRO ang nanay mo? Tanong niya sa akin. GRO? Ano po yun? Yun bang nagpapagalaw sa iba't ibang lalaki? Kaya siguro medyo mayaman kayo. Kaya siguro magaganda ang damit mo. Kaya siguro magaganda ang mga gamit mo sa school. Kasi maraming pera ang nanay mo. Bigay ng mga lalaking kumakama sa kanya. Hinding-hindi ko talaga malilimutan ang mga sinabi niyang yun. Napakasakit nun sa akin. Umiiyak akong umuuwi noon sa bahay namin. Nung una ay hindi talaga sinasabi ni nanay ang katotohanan. Pero habang tumatagal, nung mag 10 years old na ako, Mama Mia, dun na niya inamin sa akin ang totoo. Na oo, nagbebenta nga siya ng laman. Nagbebenta siya ng aliw para mabuhay kaming dalawa. Nung una ay umiiyak talaga ako. Pero umiiyak din ang nanay ko na nagpapaliwanag sa akin. Wala daw kasi siyang ibang alam na gawin na makapagbibigay sa amin ng malaki-laking pera para hindi kami maghirap dalawa. Itinakwil daw kasi siya ng kaniyang mga magulang simula nung mabuntis siya. Nay, yung papa ko ba po isa sa mga customers ninyo? Hindi na nagsalita noon ang nanay. Lagi niya lang sinasabi sa akin, wag ko na raw hanapin yung wala. Nagtampo ako sa nanay ko ng saglit. Pero naisip ko, wala na akong ibang kakampi. Wala na akong ibang maaasahan kundi siya at hindi na ako dapat na nagtatampo sa kanya. Pero Mama Mia, kahit na tinanggap ko na ang katotohanan na ganun na talaga ang trabaho ng nanay ko ay hindi ko talaga maiwasang masaktan, lalo na kapag naririnig ko ang mga pambubuli sa akin ng aming mga kapitbahay at ng minsan ng aking mga kaklase. Hanggang sa isang araw, tinampulan ako ng tuksuhan sa aming barangay. Nandun kasi kami noon at nagvi-vigil sa isa pong namatay naming kapitbahay. Marami pong tao doon. Pumunta ako. Mga nasa 12 or 13 na ako nitong mga panahon na to. Nung nandoon ako ay wala naman problema nung una. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay unti-unting nabubuksan ang topic tungkol sa akin. O Catherine, lumalaki ka na. Nagdadalaga ka na. Nako, wag ka talagang gumaya sa nanay mo, ha? Pasasaan ba't ganun din ang magiging trabaho ng batang yan? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung ano-anong mga masasakit na salita. Hanggang sa pinagtawanan na ako. Pero isang babae, Mama Mia, ang biglang nagsalita. Ano ba kayo? Bakit niyo inaaway si Catherine? Isa pa, wala naman siyang kinalaman sa ginawa ng nanay niya. Isa pa, hindi naman kayo ang nagbibigay ng pangkain sa kanila kaya wala na kayong pakialam doon. Sabi niya. Nung makita ko kung sino yun ay yun pala ang bago naming kapitbahay. Nakaidaran ko lang din. Siya po si Lori, Mama Mia. Doon po kami nagsimulang maging magkaibigan. Nilapitan niya ako. Ewan ko ba pero nung pinagtanggol niya ako ay bigla na lang akong nakaramdam ng lungkot. Bigla na lang akong nakaramdam ng sakit. Para bang lahat ng pagtitimpi ko, lahat ng pagpapanggap ko na malakas ako all these years ay bigla na lang pong nawala. Pakiramdam ko ay pwede na akong malungkot dahil may isang tao nang magtatanggol sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong niya nung lapitan na niya ako. Oo, ayos lang ako. Sige, uwi na ako ha. Sabi ko. Sige, sabay na tayo. Magkapit-bahay lang naman tayo eh. Mga 2 bahay ba ang pagitan natin? Oo. Kilala mo pala ako? Tanong ko. Kilala kita kasi lagi kang pinag-uusapan dito sa atin.
Kayong dalawa ng nanay mo. Pero wag kang mag-alala, hindi naman ako naniniwala sa kanila eh. At kung totoo man, ano naman ngayon? Sabi niya. Doon ay bigla akong napaluha. Huy, ano bang ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong hindi tama? Hindi. Pakiramdam ko lang kasi first time kong nagkaroon ng kakampi. Mama Mia, hinayaan niya akong umiyak ng umiyak nung gabing yon. Hindi kami agad umuwi. Pumunta pa kami sa plaza para dun mag-usap. Dun ko sinabi sa kanya lahat ng mga naging paghihirap ko na tinatago ko lamang at dinadaan ko lamang sa ngiti. Alam mo, napakatatag mo, sabi niya. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, ako na ang magiging tagapagtanggol mo. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Sa tuwing may nambubuli sa akin, sa tuwing merong nagsasalita ng hindi maganda sa akin at sa nanay ko, ay si Lori talaga ang kanilang nakakalaban. Si Lori, Mama Mia, ay matapang. Bilib na bilib ako sa kanya dahil sa angkin niyang tapang. Parang wala siyang kinatatakutan. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng mga magulang niya pero bilib na bilib ako doon. Sana nakuha ko rin yung tapang niya. Sana nakuha ko rin yung pagiging walang pakialam niya sa sasabihin ng ibang tao. Laging sinasabi sa akin ni Lori na wag daw akong magpapaapekto sa mga tao sa paligid ko. Noong una ay nahihirapan akong gawin yon. Pero dahil nandyan si Lori, na lagi kong hingahan ng sama ng loob, ay unti-unti natututunan ko rin kung paano ang magpakatatag, kung paano hindi indahin ang mga sinasabi ng iba. Masakit man ang kanilang mga sinasabi pero wala na talaga akong magagawa kung yun ang tingin nila sa amin ng mama ko. Pinag-aral naman akong mabuti ng nanay ko. Pinakain ng mga masasarap na pagkain. Hindi nagkulang pagdating sa mga material na bagay. Yun daw kasi ang pinangako niya sa sarili niya noon, Mama Mia. Lumaki kasing mahirap ang nanay ko. Kaya ang sabi niya, hinding-hindi niya hahayaan na maghirap ang magiging pamilya niya. At nung ipinanganak nga niya ako, Mama Mia, doon na niya pinangako sa sarili niya na hinding-hindi niya hahayaan na danasin ko ang hirap na kanyang dinaranas. Naging mapagpasalamat naman ako sa nanay ko. Kaya lang, hindi talaga lahat ng gusto mo at hindi talaga lahat ng mga mabubuting pangyayari sa buhay mo ay nagtatagal. Lahat naglalaho. Lahat nagbabago. Isang araw, Mama Mia, nadatnan ko po nung umuwi ako ng bahay na umiiyak ang nanay ko. Ma, anong problema? Tanong ko. Nasa 4th year high school na ako noon at 16 years old na kaya nakakaintindi na ako sa mga bagay-bagay. Nakakaramdam na rin ako sa mga bagay na ayaw sabihin sa akin ni nanay. Wala to anak, wala. Sige, magbihis ka na nang makakain na. Papasok pa ako sa trabaho, sabi niya. Okay po. Nagbihis ako pero hindi talaga ako mapakali. Bakit kaya umiiyak ang nanay? Siguro may narinig na namang hindi magaganda sa aming kapitbahay. Kahit kasi sabihin na matatag ang nanay ko, may paminsan-minsan din na naaapektuhan siya sa mga sinasabi ng iba. Habang kumakain kami, ay tinanong ko ang nanay kung may narinig na naman ba siyang chismis. Hindi ka pa nasanay, ma? Ganun naman sila simula nung bata pa ako eh, sabi ko. Wala to anak, huwag mong alalahanin. Ngumiti lamang siya. Pagkatapos noon ay naghanda na siya para pumasok sa trabaho. Samantalang ako naman ay nagligpit ng aming mga pinagkainan. Ilang sandali pa ay lumabas na si nanay sa kanyang kwarto na nakatodo postura na. Nakakolorete na ang kanyang mukha at maganda na ang kanyang suot na damit. Parang hindi siya kanina na umiiyak at parang wala sa sarili. Anak, mag-lock kang mabuti ng mga pinto ha? Yun ang ginawa ko. Kinabukasan ay nadatnan ko na bang matamlay ang nanay ko. Pakiramdam ko ay may problema noon. Ma, bakit kaya hindi ka na lang mag-asawa? Ayos lang naman sa akin kung magkaroon ako ng stepfather, sabi ko. Di na anak, wala na akong panahon sa ganyan. Isa pa, paghahandaan ko pa ang pagkokolehiyo mo. Kailangan natin yun.
Kailangan mong magtapos para hindi ka magaya sa akin. Sabi niya. Sino ba naman ang anak na matino na magagalit sa ganoong klaseng nanay? Oo, Mama Mia, hindi maganda ang gawain ng nanay ko. Hindi marangal ang kanyang trabaho. Pero naging mabuti siyang ina sa akin, ina at ama at the same time. Pero habang tumatagal, habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko na parang unti-unti talaga ay nangangangayat ang nanay ko. Unti-unti din ay parang nawawala ang sigla sa kaniyang mukha. Kinulit ko siya ng kinulit, pero ayaw niyang sabihin sa akin ang katotohanan. Napapansin ko na rin na may mga pagkakataon na suka siya ng suka. Meron ding mga pagkakataon na hindi na siya pumapasok sa trabaho. Pero kahit anong kulit ko sa kanya, sabi ko sa kanya na magpa-check up siya, sabi niya tapos na at wala namang problema daw, ay hindi pa rin ako naniniwala. Kasi lagi ko siyang nadadatnan na nakatulala. Parang nakamasid sa kalawakan na parang may malalim na iniisip. Hanggang isang gabi, pumasok siya sa trabaho. Kahit hindi ko gawain ay pinasok ko ang kwarto ng nanay ko. Doon naghalongkat ako. Mama Mia, hanggang sa isang papel lang nakita ko. Isang papel kung saan nakasulat ang sakit ng nanay ko. Cancer. Cancer sa suso, Mama Mia. Pag-uwi ni nanay ay nandatnan niya kung mugto ang mga mata ko. Gulat na gulat siya dahil parang hindi pa raw ako nakakatulog. Ano bang nangyayari sa'yo, Catherine? May problema ka ba? May umaway ba sa'yo? Tarantang tanong niya. Ma, hanggang kailan mo ba ililihim sa akin? Hanggang kailan mo ba itatago? Kapag ba huli na ang lahat? Kapag ba wala ka na tsaka ko na lang malalaman? Ano bang sinasabi mo dyan? Tanong niya. Alam kong nagmaang-maangan lang siya noon dahil papasok na sana siya sa kanyang kwarto pero pinigilan ko siya. Pinakita ko sa kanya ang papel na hawak ko. Ano to, ma? Ano to? Catherine. Catherine anak, pasensya ka na. Hindi ko magawang sabihin sa'yo ang totoo. Iyak niya. Bakit ka pa nagtatrabaho? May sakit ka na pala. Dapat ang kailangan mo, magpagamot. Ang kailangan mo, maging maayos. Anak, wala tayong pera para sa ganun. Ang perang naitabi ko ay para sa pampaaral mo sa college. Sabi niya. Ma, wala namang pakialam. Wala akong pakialam kung hindi ako makapag-college. Ano namang silbi kung makakapagtapos ako sa pag-aaral tapos ikaw mawawala dahil hindi tayo lumaban, dahil mas inuna natin ang pag-aaral ko. Marami pa pong taon para makapag-aral ako, ma. Marami pang taon para matupad ko ang mga pangarap natin pero sa ngayon, kailangan mong mabuhay. Kahit na nagpupumilit na umaayaw ang nanay ko, ay pinilit ko talaga siya, Mama Mia, na i-withdraw ang perang kanyang itinatabi para sa pag-aaral ko. Nagpa-opera po siya. Tinanggal po ang kanyang kaliwang suso dahil dun po malaki ang tumor. Mama Mia, hindi po naging madali ang lahat. Mahirap, magastos. Ang dami-daming gastos. At yung inipon na pera ni Mama na para sana sa pampaaral ko, lahat yun nasimot. Lahat yun naubos. Meron pang mga gamot na kailangang bilhin. Meron pang mga reseta na kailangang bilhin at syempre ang pang-araw-araw namin na pangangailangan. Hindi pa pwedeng magtrabaho ang nanay at hindi na siya pwedeng magtrabaho sa ganung kalagayan niya. Sino pa ba sigurong lalaki at magkakagusto na ikama ang isang babaeng nag-iisa na lang ang suso? Lalo na kung ang babaeng ito ay hindi naman niya kaano-ano. Nung una ay tinutulungan ako ni Lori. Nagbebenta kami ng kung ano-ano. Bumibili kami sa mga divisorya ng mga kung ano-anong produkto at binibenta namin at tinutubuan. Lahat ng tubo, Mama Mia, ay binibigay sa akin ni Lori dahil kailangan ko raw. Pero hindi naging sapat yon. Hindi naging sapat kaya wala na akong naging ibang choice, Mama Mia. Oo,
Hiniling ng nanay ko na wag kong gawin ang bagay na yon. Hiniling niya na wag akong gumaya sa kanya dahil mahirap ang buhay niya. Mahirap ang humarap sa mga tao, lalo na kung mapanghusga ang mga ito at hindi alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Pero sa mga pagkakataon na yun, mas mahalaga sa akin ang buhay ng nanay ko kaysa sa kung ano man ang sasabihin sa akin ng iba. Mas mahalaga sa akin na masustentuhan ang pangangailangan ni nanay at ang pangangailangan namin kaysa sa mga panghuhusga ng mga tao sa paligid ko. Kaya wala akong ibang naging choice. Pumasok ako sa trabahong yun. Mama Mia, hindi naman po bago sa akin ang pagkikipagtalik. Dahil simula noong 16 ako, ay lagi na naman akong nakikipagtalik nun sa boyfriend ko. Wild din kasi ang kaibigan kong si Lori. Wild siya at sinabi niya na dapat hindi raw kami ignorante sa mga bagay na yun para hindi kami basta-basta saktan ng mga lalaki. Siya po ang nagturo sa akin na wag akong magpakamartir sa isang lalaki. 16 ako nung una akong nakipag-sex, Mama Mia. 16 ako nung una kong isinuko ang bataan ko sa naging boyfriend ko noon. Pangatlo siya sa naging boyfriend ko pero siya ang pinakaseryoso. Kaya naisip ko noon na ibigay ang sarili ko sa kanya. Nung naibigay ko naman, nung una ay iyak ako ng iyak. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Pero si Lori ang laging nagsasabi sa akin na wala lang yun. Ang importante, pangalagaan ko ang sarili ko at hindi dapat ako mabuntis. Si Lori ang nagturo sa akin sa lahat ng bagay, Mama Mia. Naging mag-best friends talaga kami for life. At nung nagdesisyon nga ako na pumasok sa dating trabaho ng mama ko, ay si Lori din ang unang nakaalam. Huhusgahan mo ba ako dahil sa magiging desisyon ko? Tanong ko sa kanya. Ano ka ba naman? Kailan ba kitang hinusgahan, Kat? Parang kapatid na kita. Naiintindihan ko ang mga desisyon mo. Pero handa ka na ba? Handa ka na ba sa mga panghuhusga ng tao? Tanong niya. Simula bata pa ako, hinuhusgahan na rin naman ako eh. Simula bata pa ako, sinasabi na nila na susunod rin ako sa yapak ng mama ko. Kaya eto, siguro magiging masaya na silang lahat dahil matutupad na ang kanilang mga propesiya. Gagawin ko na at kanilang sinasabi sa akin nung bata pa lang ako na mangyayari sa buhay ko. Na magiging tagapagbigay aliw din ako ng mga tao, ng mga lalaking nangangailangan, ng mga lalaking halang sa tawag ng laman. Mama Mia, wala nga akong nagawa, kundi ang pumasok sa trabahong yun. Grabe ang pagtutol ni nanay nung sabihin ko sa kanyang totoo. Iyak siya ng iyak. Sabi niya walang halaga raw na mabuhay siya kung ang kapalit naman ito ay ang karangalan ko. Pero wala siyang nagawa dahil desisyon ko ang nangibabaw sa huli. Pumunta ako sa club kung saan nagtatrabaho ang nanay ko. Sinabi ko doon sa manager ang pakay ko. Ilang taon ka na ba? Magi-18 po. Sigurado ka ba dito sa papasukin mo? Kasi hindi ka pa po pwede, bata ka pa. Please po, wala pong ibang tutulong sa nanay ko kundi ako lang. Wala po akong alam na kakilala na mga kamag-anak namin. Please naman tulungan nyo naman ako. Kahit medyo ayaw ng manager kasi nga hindi pa legal ang edad ko, ay naawa siya sa akin at pumayag na rin siya na pumasok ako doon. Hinding-hindi ko talaga malilimutan, Mama Mia, ang unang lalaking naging customer ko. Para akong nandiri sa buong pagkatao ko. Matanda po siyang lalaki. Siguro nasa lagpas 50 na ang kanyang edad at kulubot na ang kanyang balat. Mataba rin siya, Mama Mia, at malaki ang kanyang tiyan. Pero halata mo sa kanyang mga suot na mga alahas na may kaya siya sa buhay. Buti na lang at ako ang nakauwi sa iyo ngayong gabi.
Napaka-presko mo pa. Ilang taon ka na ba, iha? 19 po, sabi ko. Nagsinungaling ako noon, Mama Mia, dahil alam kong matatakot ang mga customers sa akin kapag nalaman nilang minor de edad pa lamang ako. At nung inumpisa na niya akong hubaran, para akong nasusuka na naiiyak na hindi ko maintindihan. Kailanman ay hindi ko inisip na mapapasok ako sa ganitong trabaho. Pero sa tuwing gugustuhin kong tumakbo, sa tuwing gugustuhin kong umayaw ay pumapasok sa isipan ko ang itsura ng aking nanay na kaawa-awa na. Kung nagawa ng nanay ko na sikmurain ang trabahong ito dahil sa akin noon, panahon ko naman na bumawi sa kanya. Sisikmurain ko ang lahat ng ayaw ko para mabuhay ang nanay ko. Mama Mia, sa bawat paghaplos ng matanda sa aking katawan, sa bawat halik niya sa murang katawan ko, at sa bawat pagpapakasasa niya sa aking katawan, ay iniisip kong pera ito para mabuhay kaming mag-ina. Nung matapos na yung matanda ay hindi man lang siya humiga sa kama. Sabi niya pwede raw akong mag-check out ng maaga o di kaya bukas na dahil bayad na naman yun. Binigyan niya ako ng pera. Akala ko ay bayad na siya dun sa manager namin dahil binigyan ako ng manager namin ng pera bago kami umalis. Pero sabi niya tip niya raw yun dahil lang tagal-tagal na panahon na raw siya na hindi nakatikim ng bata at sariwa. Nung umalis siya ay doon na bumuhos ang luha sa aking mga mata. Grabe ang naging iyak ko noon. Walang kwenta na akong babae. Wala na akong karapatang magmahal. Wala na akong karapatang irespeto. Pero nagpakatatag ako. Nagpakatatag ako para sa mama ko. Pag-uwi ko ng bahay ay naibili ko ang mga resetang binigay sa amin ng doktor. Pero ang mama ko halos ayaw niyang tanggapin ang mga gamot na yon. Halos ayaw niyang inumin kapag binibigay ko sa kanya. Lagi niyang sinasabi, mas gugustuhin raw niya na hindi na gumaling at mawala na lang sa mundo kaysa sa isipin na ang anak niya ay sinundan ng masamang yapak niya. Pero sabi ko sa kanya, siya ang kailangan ko at hindi ang ibang tao. Kaya naman pinagpatuloy ko ang naging trabaho ko. Pinagpatuloy ko ang pagbibigay ko ng aliw. Pinagpatuloy ko, Mama Mia, ang immoral kong gawain at ang immoral kong trabaho. Nalaman na rin ng iba na mga kapitbahay namin. Ganoon naman siguro sa mga magkakapitbahay lalo na sa lugar namin. Lahat nalalaman. Kung minsan nga sumusobra pa eh. Lagi akong nakakarinig ng kung ano-ano sa kanila. Sabi ko na nga ba, susunod yan sa kaniyang mama eh. Wala talagang mangga na nagbubunga ng santol. Sabi po nung iba. Kapag naririnig sila ni Lori ay lagi silang sinisinghalan nito. Ang arte-arte nyo? Bakit hindi na lang kaya yung mga buhay nyo ang pakialaman nyo? Bakit kayo nangingialam sa buhay ng iba? Nagbibigay ba kayo ng panggamot para sa nanay niya? Sigaw niya noong isang araw na magkasama kami at pinariringgan ako ng mga kapitbahay. Naku Lori, ang tapang-tapang mo, baka sumunod ka rin dyan sa kaibigan mo, sabi niya. Kung sumunod man ako, wala ka nang pakialam doon. Tambay po yung nagsasalita noon at nilalait kami. Siguro, hindi mo lang matanggap na hindi mo afford si Cathy. Hindi mo afford si Catherine kaya kailanman hanggang dyan ka lang, maglalaway ka lang sa kanya. Yan lang naman ang magagawa nyo eh. Panunumbat, panghuhusga. Mama Mia, dun ko naramdaman na talagang kapatid ang turing sa akin ni Lori. Sa kahit na anong laban ay hindi niya ako iniiwan. Sa kahit na anong laban ay hindi niya ako pinabayaan. Pero kahit pala gawin ko ang lahat, kahit pala magpakamatay ako sa pagtatrabaho, kahit pala sikmurain ko lahat ng mga nakakadiri sa trabahong pinasok ko, hindi pala yun sapat para masiguradong mabubuhay ng matagal ang mama ko. Wala pang 2 taon, Mama Mia, simula nung pumasok ako sa trabaho na yun,
ay unti-unti nang nawawala ng buhay ang nanay ko. Sinabi ng doktor na mahirap na raw siyang gamutin dahil kumalat na ang cancer sa kanyang buong katawan. Masakit yun para sa akin. Isang gabi, hindi ako pumasok dahil nagsusuka ng dugo ang nanay ko. Iyak ako ng iyak sa tabi niya. Doon niya sinabi sa akin ng katotohanan, Mama Mia, na kaya siya pumasok sa trabahong yun ay dahil sa akin. Nagkasakit raw kasi ako nung bata pa ako. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit wala raw tumutulong sa kanya. Hanggang sa isang kaibigan ang naglapit sa kanya dun sa manager ng bar na yon. Kahit na ayaw niya, ay hindi raw niya matanggihan ang trabahong yon alang-alang sa buhay ko. Mama Mia, nung tinanong ko siya kung sino ang ama ko, sabi niya ay makikilala ko na raw ito sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero isang araw, umuwi ako galing palengke ay may nadatnan akong kotse sa labas ng bahay namin. Nadatnan ko rin ang iba naming mga kapitbahay na nagkukumpul-kumpulan sa tabi at nag-iisip at nagsasalita ng kung ano-ano. May narinig pa ako na siguro isa ito sa mga customers ko na na-inlove sa akin o kung ano-ano pa man. Pagpasok ko ay nandun ang ninang ko. Kasama niya ang isang lalaki na sa tansya ko ay mga kaidara nila ni Mama. Ikaw na ba si Catherine? Tanong niya. Sino po kayo? Tanong ko naman. Ako ang papa mo. Po? Mama Mia, tinignan ko si Mama na noon ay nakahiga na hinang-hina. Pinalapit niya ako sa kanya. Catherine, siya ang papa mo. Bakit ngayon lang po kayo? Sumbat ko sa kanya. Bakit ngayon lang po kung kailan unti-unti nang nawawala ng buhay ang nanay ko? Catherine, huwag kang magalit sa papa mo. Hindi niya alam ang tungkol sa'yo. Nagkahiwalay kami bago ko pa malaman na buntis ako sa'yo. Hindi ko na siya mahagilap dahil nagkahiwalay na nga kami. Pumunta na pala sila ng ibang bansa kasama ang kanyang mga magulang. Noon ipinaliwanag sa akin ang lahat, Mama Mia, na walang kaalam-alam ang papa ko na meron pala siyang naiwang anak sa Pilipinas. Isang araw daw ay nagkita sila ng ninang ko. Nalaman ng ninang ko kung saan siya nakatira. Tinanong ng ninang ko ang mama ko kung panahon na ba para malaman ko ang katotohanan. At dahil mawawala na ako, anak, inihahabilin na kita sa tatay mo. Umiyak ako ng umiyak noon. Lagi kong pinuputol ang mga ganong salita ni Mama. Ayokong mawala siya. Siya lang naman ang kinagisnan kong magulang. Oo, masaya ako dahil nalaman ko na meron pala akong ama, pero hindi naman po yun sapat para kalimutan ko ang lahat ng sakripisyo ng aking ina. Pero wala talaga akong nagawa. Dahil kinuha na rin ng may kapal ang buhay ng aking ina. Pagkatapos ng libing ni Mama, ay sinabi ng papa ko na uuwi na ako kasama niya. Titira na ako sa bahay nila. Ayoko pa nung una. Pero ang sabi niya, hindi raw ako nararapat doon. Alam daw niya ang mga pinagdaanan ko, kaya tumigil na raw ako sa trabaho kong yun. Mama Mia, dahil ipinangako ko kay Mama na magtatapos ako sa aking pag-aaral, ay sumama ako sa papa ko. Nagpaalam ako kay Lori. Nag-iyakan kaming dalawa. Grabe ang naging iyakan namin nung nagpaalam kami sa isa't isa. Talagang kapatid na ang turing namin sa bawat isa. Nung mapunta ako sa Maynila, sa bahay ng tatay ko, ay doon ko nakilala ang nag-iisa kong kapatid na lalaki. Siya si July. 1 taon lang ang tanda ko sa kanya. Nakilala ko rin ang stepmother ko, Mama Mia, na mabait naman sa akin. Pinaliwanag kasi ni Papa sa kanya ang mga nangyari. Buti na lang at hindi tulad ng mga napapanood natin sa mga pelikula, mabait po ang stepmother ko. Tinanggap niya ako. Binigyan nila ako ng lugar sa kanilang pamilya at sa kanilang bahay. Hindi po katulad ng inaasahan ko na aapi-apihin ako doon.
Para kasing masyadong naimpluwensyahan ng mga palabas sa telebisyon ang utak ko noon. Ang totoo niyan, bago ako dumating sa bahay ng papa ko, ay inihanda ko na ang sarili ko na baka api-apihin ako ng pamilya niya. Pero hindi naman pala ganun ang nangyari. Tinanggap nila ako, lalo pa nung nalaman nila ang katotohanan sa naging buhay ko. Kawawa ka naman pala, iha. Buti pala at nalaman ng papa mo ang tungkol sa'yo. Mula ngayon, kalimutan mo na lahat ng bangungot sa iyong nakaraan. Ituring mo na akong pangalawa mong ina kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, ayos lang. Ituring mo ako bilang kaibigan mo. Mama Mia, masaya ako. Oo, nalulungkot ako dahil wala na ang mama ko, pero masaya ako dahil hindi ako nag-iisa nung mawala siya. Nakilala ko ang aking ama at ang kanyang mabait na pamilya. Nagpatuloy nga ako sa aking pag-aaral. Buti na lang talaga at kag-graduate naman ako ng high school kaya agad na akong nag-college sa Maynila. Mama Mia, second year college ako nung makilala ko ang isang lalaking napaka-espesyal sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Tom. Si Tom po, Mama Mia, ay mabait, gwapo, at galing sa isang konserbatibong pamilya. Naging magkaibigan muna kaming dalawa. Masaya ako na naging kaibigan ko siya at masaya din naman siya na naging close kami noon. Lumipas ang halos 2 taon ay nanligaw sa akin si Tom. Dati pa raw niyang alam na may gusto siya sa akin. Kaya lang sinigurado muna niya nag-graduate siya bago siya magtapat ng kanyang pag-ibig. Hindi ko na rin man pinatagal ang kanyang panliligaw. Sinagot ko siya agad at naging legal kami sa aking pamilya at sa kanya ring pamilya. Masaya ako dahil suportado ng lahat ang relasyon naming dalawa ni Tom. Mabait siya at sigurado na ako sa kanya, Mama Mia. Halos gabi-gabi kong pinagdasal at pinagpapasalamat sa may kapal na nagbago ang takbo ng buhay ko at na nakilala ko si Tom. Lagi ko ring ipinagdadasal ang kaluluwa ng nanay ko. Mama Mia, pakiramdam ko noon, natapos na ang mga paghihirap ko. Natapos na ang mga madidilim na bahagi ng buhay ko. Hanggang sa 1 linggo bago ang graduation ko sa college, ay meron po akong nakita na maging nag-add sa akin sa Facebook. Ilang buwan ko na ring hindi binubuksan ng Facebook ko noon dahil masyado akong naging busy sa final exam ko. At nung tignan ko ang isa sa mga nag-add sa akin sa Facebook, ay nakita kong si Lori yon. Agad akong natuwa at inaccept ko ang kaniyang Facebook friend request. Nung pagka-accept ko noon ay agad naman siyang nag-message sa akin dahil online pala siya doon. Hello, kumusta ka na? Nag-usap kaming dalawa sa chat at bago matapos ang gabing yon ay nag-exchange kaming dalawa ng cellphone numbers. Halos oras-oras siyang tumatawag sa akin. Tsikahan kami ng tsikahan na para bang walang mga taon na namagitan sa aming dalawa. Walang nagbago sa friendship naming dalawa. Ganon siguro talaga, Mama Mia, kapag totoo ang pagkakaibigan ninyo. Dahil kahit anong tagal ng panahon na magkahiwalay kayo, na hindi kayo nagkaroon ng kontak sa isa't isa, pag nagkataon na maibalik ang kontak na yon ay parang walang nagbago sa inyong dalawa. Until sinabi sa akin ni Lori na luluwas na siya ng Maynila dahil may offer daw sa kanyang trabaho ang company na pinagtatrabahuan ng kanyang tita. Nung malaman daw niya yon ay na-excite daw siya at hindi na siya nagdalawang isip pa na tanggapin yon dahil alam niya na may posibilidad na makita niya ako sa Maynila. Ang tagal-tagal ko na kayang hinahanap yung account mo dito sa Facebook. Ewan ko ba bakit hindi ko mahanap-hanap? Buti ngayon nahanap ko na, sabi niya. Nung araw na lumuwas si Lori sa Maynila ay agad kaming nagkita dalawa. Nag-catch up kami, pinakilala ko siya sa mga kaibigan ko, sa mga close friends ko, hanggang sa in-invite ko na siya sa bahay dahil birthday yon ng papa ko. Doon, Mama Mia, ay nakilala ni Lori ang buo kong pamilya.
Pati na rin ang kapatid ko at ang stepmother ko na siyang tinuturing ko na rin na parang tunay kong ina. Alam mo, napakaswerte mo. Kasi tanggap ka ng pamilya ng papa mo. Pamilya mo na rin sila. Sabi niya, nung lumabas na kami ng bahay at ihahatid ko na siya pauwi. Napakaswerte mo rin. Kasi may kaya ang papa mo. Eto ka ngayon, may sarili ng sasakyan. Ano ka ba naman? Siguro nga naging maswerte ako pero una akong naging maswerte nung makilala kita at maging kaibigan. Nagkadramahan pa kaming dalawa ni Lori noon hanggang sa sinabi niya sa akin, Mama Mia, na parang nakukyutan siya sa kapatid kong si July. Nakilala na nga rin pala ni Lori ang boyfriend kong si Tom at botong-boto din siya dito. Naging malapit din silang magkaibigan dalawa. Natuwa ako, Mama Mia, kasi parang nakakasundo rin ni Lori ang lahat ng mga bagong tao sa buhay ko. Talaga? Crush mo si July? Oo. Pwede bang i-set up mo kami? Ikaw talaga, para kang tanga. Kung magkakagusto sa'yo si July, wala naman akong magagawa. Maboboto naman ako sa relasyon ninyong dalawa. Hindi ko alam kung anong nangyari pero araw-araw nang nandun sa bahay namin si Lori. Hanggang sa naging close sila ni July at hanggang sa tinanong ako ni July kung ayos lang daw ba sa akin kung ligawan niya ang best friend ko. Naging masaya ako para sa kanilang dalawa. Pareho ko silang mahal. Pareho silang mahalaga sa akin. Kaya naman natuwa ako nung nagkasundo sila at nagkaibigan pa. Oo, Mama Mia. Naging opisyal na mag-boyfriend at girlfriend si July at ang best friend kong si Lori. Hanggang sa isang araw, nag-propose ng kasal si July sa kapatid ko. Nako, talaga? Bakit ka nag-propose, July? Dapat mauna si Catherine kasi mas matanda siya sa'yo. Sabi pa noon ng stepmother ko. Mama naman, wala naman sa tanda yun. Tsaka parang hindi pa handa tong si Catherine mag-asawa eh. Tinanong nga ako ni Tom kung handa na raw ba tong kapatid ko. Talaga? Nagtanong si Tom sa'yo? Oo, nagtanong siya. Pero hindi ko alam kung handa ka pa kaya sabi ko, di ko alam. Anong sabi ni Tom? Hindi pa rin daw naman siya handa. Siguro mga 2 o 3 taon pa raw. Natuwa naman ako, Mama Mia, dahil pareho kaming dalawa ni Tom. Oo, sigurado na ako sa kanya at alam kong sigurado din siya sa akin pero hindi pa rin talaga ako handa noon na mag-settle down. 23 pa lang kasi ako noon, Mama Mia, kaya masyado pang bata. Sabi ko, i-enjoy ko muna ang kalayaan ko. Wala naman pong masama kung mauunang mag-asawa si July. Isa pa, magiging kapatid ko na rin si Lori, sabi ko. O ayan Mama ha, pumayag na si Catherine. Kaya pumayag na kayo na mag-propose na ako kay Lori ng kasal. Wala nang nagawa ang mga magulang ni July. Wala nang nagawa si Papa at ang stepmother ko. Binigyan na rin nila ito ng blessings nila para mag-propose. Kahit ang totoo ay lagi nilang sinasabi kay July na bata pa ito. Pero but sure si July sa kanyang edad, Mama Mia. Kaya naman naging masaya ang lahat, lalo na nung umoo si Lori sa proposal na yon. Siyempre ako ang ginawa nilang maid of honor. Masayang masaya ako para sa kapatid ko at para sa best friend ko. Alam mo, bagay na bagay talaga kayong dalawa ni July. Kayong dalawa kasi ang mga tagapagtanggol ko eh, sabi ko pa. Nako, hindi na lang tayo maging mag-best friend, magiging magkapatid na rin tayo, sabi ni Lori. Excited na excited ako, Mama Mia, at alam kong ganun din si Lori. Habang tumatagal ay lalong nabibisi kaming dalawa ni Lori sa pag-aasikaso ng kasal nila. Si Lori kasi ang inatasan ni July para pumili ng mga bagay para sa kanilang kasal. Mula sa motive, hanggang sa mga bisita, hanggang sa kung saang reception at kung ano-ano pa. Ipinagkatiwala sa aming dalawa ni July, Mama Mia, ang pag-aasikaso nun. Ganun naman daw talaga. Bride daw talaga ang punong abala sa kasal.
Ang ginagawa na lang ni Lori ay tinatanong niya ako kung sino ba ang mga bisitang gusto naming isama. Siyempre, pagdating sa gown fitting ay lagi akong kasama ni Lori. Pagdating din sa pagpili ng kung ano-ano, mga kulay na gusto niya para sa kanilang table arrangement, mga pagkain at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating ang araw ng bachelorette party ni Lori. Talaga, maggaganon ka pa? May bridal shower pa? Tanong ko. Oo, no. Dapat atin talaga yung i-experience, girl. Sabi naman niya. Si July naman noon ay nasa China, Mama Mia, at may inasikaso na pinapagawa sa kanyang papa ko. Si July kasi ang inatasan sa negosyo ng papa. Kaya naman pumayag ako na magkaroon ng bridal shower sa basbas na rin ni July. At nung nasa bridal shower na kami ay nagulat ako dahil meron pong mga male dancers na naka-hire. Hanggang sa hindi ko na talaga nagugustuhan ang nakikita ko. Nagpi-flirt na kasi si Lori sa mga male dancers na yon. Hindi lang yon, Mama Mia. Kumakandong-kandong din siya sa mga yon kahit na hubot-hubad ang mga lalaking yon. May nakita pa ako na nakikipaghalikan siya doon. Ano ka ba? Bakit hindi mo i-enjoy itong bachelorette party ko, Catherine? Ang KJ mo naman, sabi niya. Pero ewan ko ba, Mama Mia, hindi talaga ako komportable doon. Siguro nga dahil kapatid ko si July. Pakiramdam ko ay parang niloloko ni Lori ang kapatid ko. Lori, tama na, ang dami-dami mo nang nainom. Sabi ko pa. Ano ka ba naman? Ayos lang yan, let's enjoy. Eto na ang huli kong pag-e-enjoy bilang dalaga. Pagkatapos nito, magiging asawa na ako ng kapatid mo. Magiging ulirang may bahay na ako, sabi niya. Kahit anong pilit ko at anong pigil ko kay Lori ay hindi ko siya mapigilan dahil maging ang kanyang ibang mga kaibigan ay ganun din, Mama Mia. Nag-e-enjoy din sila sa mga male dancers na yon. Hanggang sa sinabi sa akin ni Lori ang isang nakakainsultong pangungusap. Bakit ba ayaw mo? Ganito naman ang trabaho mo dati. Painosente ka pa dyan, sabi niya. Kahit na nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon ay inisip ko na lang na nasabi lang niya yon dahil sa lasing na lasing siya. Inisip ko na lang na wala lang yon. Mama Mia, pumunta ako ng CR dahil hindi ko na talaga kinakaya ang lahat. Hanggang sa hindi ko na mahagilap si Lori, pati na ang isang male dancer. Tinanong ko ang mga kaibigan niya na nakikipag-partner na rin sa mga male dancers na yon at ang sabi nila ay umalis daw si Lori kasama ang lalaking yon. Tinawagan ko si Lori pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa siguro nalubat na rin ang cellphone niya, Mama Mia. Kinabukasan ay nakipagkita ako sa kanya. Tinanong ko kung saan siya galing. Tinanong ko kung totoo bang sumama siya doon sa male dancer na yon. Kumagikgik pa siya na umamin sa akin, Mama Mia. Ako naman ay nagalit. Lori, ano ka ba? Nag-cheat ka sa kapatid ko? Niloloko mo ang kapatid ko? Ano ka ba naman? Hindi yun panloloko. One-time thing lang yun. One-time thing? Pero nakipag-ano ka dun sa lalaki? So ano naman ngayon? Para namang bago sa'yo na makikipag-ano tayo sa lalaki. Lori, hindi ka na dapat nakikipag-ano dun sa lalaki dahil may boyfriend ka na, may fiancé ka na, ikakasal ka na. Sa kapatid ko pa. Alam mo, kailangang malaman to ni July. Sabi ko. Talaga? Isusumbong mo ako? Ipagkakanulo mo ako sa kapatid mo? Sige, gawin mo yan. At sasabihin ko kay Tom ang dati mong trabaho. Akala mo, hindi ko alam na conservative masyado ang pamilya niya? Akala mo, hindi ko alam na hindi ka ginagalaw ni Tom? Dahil ang gusto niya ay sa wedding night niyo na? Ikaw pa inosente ka rin, no? Akala mo hindi mo niloloko si Tom? Sabi niya sa akin. Natakot ako nung sabihin niya yon, Mama Mia. Umalis siya at nag-CR. Pagbalik niya ay parang walang nangyari.
Parang best friends ulit kami. Hanggang sa lumipas ang mga araw at naging busy na kami masyado dahil nalalapit na ang kanilang kasal. Ako naman, Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko ba sasabihin sa kapatid ko ang katotohanan. Papaano ko ba sasabihin sa kanya na niloko siya ni Lori? Pero kahit anong pilit ko noon na sabihin sa kanya ay may bahagi din sa sarili ko ang natatakot. Natatakot, Mama Mia, na baka kapag nalaman ni Tom ang katotohanan tungkol sa nakaraan ko ay iiwanan niya ako at kamumuhian. Hindi ko alam kung ano bang pipiliin ko. Ang malaman ba ng kapatid ko at iligtas siya mula sa isang napaka-manipulative na babae? At hayaang masira ang friendship namin ni Lori? O ang sabihin ko kay Tom? O ang manahimik na lang ako para walang sabihin na iba si Lori kay Tom? Hanggang sa dumating ang final fitting ng gown. Pagdating namin dun sa butik ay sarado pa. Meron pong malapit na coffee shop doon kaya inaya ako ni Lori na kumain doon. Mama Mia, ewan ko ba? Bigla na lang po akong nag-isip na kailangang meron akong matibay na ebidensya dahil nakapagdesisyon na ako nung mga panahon na yon na sasabihin ko na sa kapatid ko ang totoo. Inon ko ang recording ng cellphone ko bago pa man makabalik sa table namin si Lori. Pagkabalik niya, Mama Mia, ay bitbit na niya ang mga kaping in-order niya at saka ang cake. Paborito talaga natin to, no? Tong chocolate cake, sabi niya. Oo nga hindi pa rin talaga tayo nagbabago ng flavor, sabi ko naman. Catherine? Ano yon? Salamat nga pala ha. Salamat saan? Dahil di mo ako nilaglag sa kapatid mo. Salamat, sabi niya. At magtiwala ka rin, mananatiling sikreto ang nakaraan mo mula kay Tom. Hindi ko naman balak na isikreto kay Tom yun habang buhay Aaminin ko rin naman pero hindi sa ngayon. Pero salamat pa rin dahil hindi mo sinabi sa kapatid mo yung nangyari. Ano nga ba talaga ang nangyari? Hindi ko naman talaga alam, sabi ko. Alam mo na, yung sumama ako dun sa male dancer. So anong pakiramdam nun? Alam mo ba, napakagaling niya sa kama. Nag-enjoy talaga ako. Nawala ang kalasingan ko the moment na may nangyari sa aming dalawa. At naulit pa yun Nakatatlong rounds kaya kami nung gabing yun. Talaga? Hindi mo man lang sinagot ang mga tawag ko? Nawala na pala yung kalasingan mo? Sorry na girl, masyado na akong nag-enjoy no? Sabi niya. Mama Mia, kuhang-kuha sa recording na yon ang mga pinagsasasabi ni Lori. Ilang ulit ko yung plinay sa loob ng sasakyan ko. Hanggang sa nagdesisyon akong sunduin ang kapatid ko sa trabaho. Sabi ko mag-dinner kaming dalawa. Huwag na niyang ipaalam kay Lori. Dahil meron akong sorpresa para kay Lori na kaming dalawa lang ang dapat na makaalam. Sumakay naman ang kapatid ko. Pagdating ko sa trabaho niya ay sa sasakyanan niya kami sumakay at pumunta kami sa aming paboritong restaurant. Pero bago pa kami bumaba ay pinigilan ko siya. Meron akong ipaparinig sa iyo, July. Hindi ko kasi alam kung paano to sasabihin kaya ipaparinig ko na lang gamit tong cellphone ko. Plinay ko ang recording, Mama Mia. Doon ay nakita ko talaga ang galit na rumehestro sa mga mata ng kapatid ko. Niloloko ako ng best friend mo? Hindi ko naman talaga gustong itago sa iyo Kailan mo pa alam? Sabi niya. Nung bachelorette party, kinabukasan nalaman ko ang totoo. Pero tinakot niya ako. Tinakot niya ako na sasabihin niya sa boyfriend ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Tungkol sa naging trabaho ko dati kung hindi ko ililihim ang kanyang sikreto. Mama Mia, nagalit noon si July at pinababa pa ako at pinagtaksi pauwi ng bahay. Ayoko sanang bumaba noon sa kanyang sasakyan at baka kung ano pang gawin niya. Pero ang sabi niya kailangan niyang mapag-isa. Kaya naman nagtaksi na lang ako pero hindi ako dumiretso sa bahay kundi dumiretso ako dun
sa kumpanya. Kinuha ko ang sasakyan ko at umuwi ako sa amin. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, hindi talaga ako makatulog. Hanggang sa nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lori. Please, tumawag ka sa akin, di kita makontak, sabi niya. Kaya tinawagan ko siya. Pagkatawag ko sa kanya ay nag-hysterical na siya, Mama Mia. Sinabi niyang nakipaghiwalay na sa kanya si July at hindi na matutuloy ang kasal. Ano? Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam, basta ayaw na niya. Sabi niya sa akin, ayaw na raw niya at na-realize niyang hindi pala ako ang babae para sa kanya. Iyak siya ng iyak. Tinawagan pa niya ako nung maputol ang tawag namin at pinapunta niya ako sa bahay nila. Pumunta naman ako doon. Nagigilty ako habang niyayakap ko siya at kinocomfort. Mama Mia, devastated talaga si Lori nung malaman niyang makikipaghiwalay na sa kanyang kapatid ko. Humingi pa siya ng tulong sa akin para ilakad siya ulit kay July. Para raw malaman ko kung ano bang talagang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay sa kanyang kapatid ko. Kung meron raw ba itong ibang babae. Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko sasagutin ang mga tanong na yon. Iniiwasan ko na lang para hindi masyadong halata. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero ilang araw lamang ang nagdaan ay tinext ako ni Lori at minura-mura niya ako sa text. Wala raw akong utang na loob. Wala raw akong pagpapahalaga sa friendship naming dalawa. At dahil doon pinuputol na raw niya ang pagkakaibigan namin. Dahil doon pinuputol na raw niya ang koneksyon naming dalawa. And guess what? Kung ano ang sumunod, Mama Mia? Oo, kinumpronta din ako ni Tom dahil sinabi ni Lori sa kanya ang mga dati kong trabaho, at mga dati kong pinagdaanan at kung sino talaga ang tunay kong ina. Mama Mia, umiiyak ako na nagpapaliwanag nun kay Tom. Sinabi ko sa kanya na wala lang talaga akong choice nung mga panahon na yun. Pero hindi naniwala si Tom. Ang sabi niya, hindi raw ako ang babaeng maipagmamalaki niya. Ang sabi niya, hindi raw ako ang babaeng nararapat na iharap niya sa harap ng simbahan. Grabe ang iyak ko noon. Sobra akong naapektuhan at pakiramdam ko parang wala nang halaga ang buhay ko. Nung malaman yun ni July ay sinugod niya si Tom. Sinabi niya kay Tom na bababaw lang ang pagmamahal nito sa akin. Pero hindi nagpatinag si Tom, Mama Mia. Tuluyan na niya akong hiniwalayan. Pati friendship naming dalawa ni Lori ay nasira. Hindi na ako nito pinapansin at kahit anong paghingi ko ng tawad para maibalik ang dati naming friendship ay hindi na niya ako pinagbigyan ng pagkakataon. Si July naman, Mama Mia, matapos ang 6 na buwan ay nakahanap na rin ng matinong babae para sa kanya. Ako naman hanggang ngayon ay wala pa rin. Ikakasal na ang kapatid ko nitong August lang, Mama Mia. Ako pa rin ang magiging maid of honor. Sa ngayon ay sigurado na ako na hindi manipulative at hindi manlulokong babae ang pakakasalan ng kapatid ko. Kung tatanungin niyo ako, Mama Mia, kung nagsisisi ba ako sa ginawa ko, hindi po. Oo, nang hinayang ako. Oo, nung una, iyak ako ng iyak nung hiniwalayan ako ni Tom. Lagi kong sinasabi, sana kung hindi na lang ako nakialam sa relasyon ni Lori at ni July, baka kami pang dalawa ni Tom. Pero habang tumatagal, Mama Mia, habang dumadaan ang panahon at habang paunti ng paunti ang mga luha ko para sa naging breakup namin ni Tom, ay na-realize ko, hindi ako totoong mahal ni Tom. Tama si July. Dahil kung totoong mahal ka ng isang tao, tatanggapin niya lahat ng mga nakaraan mo. Dahil hindi naman ikaw yung nakaraan mo kundi kung ano ang pinipili mong maging ngayon at maging kinabukasan. Naisip ko niligtas din ako ni Lori mula sa isang lalaking hindi naman talaga ako tunay na mahal. Dahil kahit na hindi sabihin ni Lori sa kanyang totoo, malalaman at malalaman din niya yon.
At baka kapag nangyari yun, ay dun na sa panahon kung kailan huli na ang lahat. Mabuti na lang at nagkahiwalay kaming dalawa bago pa man kami ikasal. Mama Mia, wala pa rin akong panibagong boyfriend ngayon. Iniisip ko kasi kapag may nanliligaw sa akin ay sasabihin ko ng totoo. At yun ang ginawa ko. Kapag merong magpaparamdam sa akin, merong magsasabi ng kanilang intensyon, ay agad-agad ko nang sinasabi ang katotohanan tungkol sa aking nakaraan, tungkol sa aking ina, tungkol sa dati naming trabaho. At lahat sila Mama Mia umayaw after malaman ang mga yon. Pero naniniwala ako, meron at merong taong darating na tatanggapin ako kung ano man ako. At kung wala man, ayos lang din. Masaya na rin ako sa buhay ko. Masaya na rin ako na unti-unting tinutupad ang mga pangarap lang namin noon ng mama ko. Maraming salamat Mama Mia sa walang sawa niyo pong pag-a-upload ng mga kwento dito sa iyong YouTube channel. At maraming salamat din dahil pinagbigyan mo itong sulat ko. Muli, lubos na gumagalang, Catherine. Maganda ang naging kwento ng buhay ni Catherine at masaya ako para sa iyo, Catherine. Hindi sa masaya ako dahil nasaktan ka, dahil na-broken ka, dahil iniwanan ka, dahil nasira ang friendship ninyo ni Lori. Masaya ako dahil natanggap mo na ang katotohanan na kung ang isang tao ay hindi talaga para sa'yo, wala ka talagang magagawa. Dahil tadhana mismo ang gagawa ng paraan para masira kayong dalawa, para maputol ang kung anumang koneksyon ninyong dalawa. Tama ka rin. Dapat magpasalamat ka dahil maaga pa lang nalaman mo na ang tunay na kulay ni Tom, nalaman mo na hindi pala niya kayang tanggapin ang iyong nakaraan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka naming magdasal na ibibigay sa'yo ng Diyos in the right time ang right person para sa'yo. Magpakabuti ka lang at patuloy na mabuhay ng matino, marangal, at nagmamahal. Maraming salamat sa iyong kwento at maraming salamat din dahil pinagkatiwalaan mo ang programa natin para i-share itong kwento na ito sa ibang tao. Muli, nagpapasalamat ako sa iyo, Catherine, at syempre, sa iyo din na nakikinig ngayon. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Catherine, you know the drill, like and share this video. Pagkatapos ay isubscribe naman itong ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong kwento na ia-upload. At kung meron ka ring sarili mong kwento na alam mong makakapagbigay inspirasyon sa iba, please, huwag ka nang mag-hesitate. Isulat mo na yan, type mo na yan, tapos email mo na yan sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Mama Mia Cagayan de Oro, both on Facebook and on TikTok. Ako po ang inyong nag-iisang tagapaghatid ng kwento. Mama Mia po, maraming salamat sa inyong lahat.